ay sa pangalan po ng nabilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong dalawang tema o aralin sa nating pag-aaralan sa araw na ito. Una po, umihiling po ang atensyon ng bawat isa na huwag sayangin ang panahon ng naglaan tayo ng oras para makarating sa talk na ito na dapat yung mensahe maipasok natin sa ating mga tainga, pagpanagpuin natin sa ating mga puso at pagnilayan natin ang ating mga pag-iisip upang sa ganun ito ang maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, aralin natin yung ikalawang sitas. Sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang sa 9. Nang panahon din ng yaon ay nangaroon ang ilan sa nagsasabi sa kanya tungkol sa Galileo na ang dugo ng may inihalo ni Pilato sa mga hain nila. Noon po kasi kung titingnan po natin, nababanggit lang yung pangalan ni Pilato doon sa paghatol kay Kristo. Pero, nung nangangaral pa si Kristo, si Pilato naroon na. Merong mga pangyayari kasi doon na yung mga Galileo na yung dugo nila isinama doon sa pinakaatan. Ngayon, ang paningin ng tao o pananaw ng tao, dahil isinama sa atan, mas masasama yung mga Galileo iyon isa sa kanila na ibang mga Galileo. Eh sabi dito, at siya ay sumagot, sinabi sa kanila, inakala ba ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit ang pagkasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? Dito po may isang tanong. Halimbawa, talagay natin, di ba uso ngayon yung mga nangyayari sa libutan? Lindol. Ibig bang sabihin, yung mga nasama sa lindol na namatay, makasalanan sila kaysa doon sa hindi namatay? Parang ganun ang halimbawa. Kasi po, pag sinabing Galileo, parang din yan na lugar ng Galilea. Siyempre, ang tawag sa mga tao nakatira doon, mga Galileo. Parang Pilipinas, ang lugar Pilipinas, ang tawag Pinoy. O yan po ang tinatawag na Galileo. Ngayon, kumbaga, naging dalawang bahagi. Yung isang portion ng mga Galileo, inihalo doon sa pinakaatan ang dugo nila. At yung iba hindi. Nag-aakala ba na yung hindi, mas mabigat ang kasalanan nung yung may mga dugong iniatan? Hindi po. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, hindi. Yan ang sabi ng ating dakilang Panginoon. Datapwat, malibang kayo'y mga sisi ay mangangamatay naman kayong sa lahat sa gayong ding paraan. Kaya po, kung titingnan po natin, yung mga buhay pa ng Galileo, pwede rin maging kaparihas ang pangyayari doon sa mga naunang Galileo, iniatang ang kanilang mga dugo. Maliban na kung magsisi. Kaya, dito po ang tinatawag na pagpapasya o pagdi-decide. Kasi po, ang pagsisisi o paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan ay isang desisyon. Kasi po, meron tayong pride. Tinatawag na ego. Ngayon, ipinangaral ang Ebanghelyo. Pero hindi mo naman tinatanggap, hindi mo naman pinapakinggan, hindi mo pinapasok sa puso, ego ang kumukontrol ng ating pagkatao. Ngayon, kung ibababa mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng tamang pagpapasya o pagdidesisyon, mauobliga tayong humingi ng tawad sa Diyos. Ganun po yun. Kaya po,
kailangan natin, kilalanin ang ating sarili. Gusto natin maging matuwid. Gusto natin magkaroon ng koneksyon kay Kristo. Pero ang problema, ayaw naman natin isuko ang ego o pride, magiging useless. Sabi nga, parang, kumbaga, na hindi umiiral yung pag-ibig. Parang isang instrumento na tumutunog ng walang kwenta. Yun ang magiging kalagayan ng Ebanghelyo. Kasi walang connection eh. Hindi ina-accept ng isang taong mayroon namang taingang dalawa para pagpanagpuin sa kanyang, sa gitna ng kanyang isip, pag nilay-nilayan niya, saka natin i-imbak dito sa ating mga puso. Kaya nga, magkasama yan eh. Kasi kung ito lang, try, pag ito naman madamdamin, itumbay mo in between, unawa ang tao. Kasi po, magpapakiramdaman niya. Ang tatamaan nito kasi pride, ayoko makinig. Hindi ko na pala magagawa yung gusto kong gawin. Ito na yung sinasabing makipot na daan. Maraming bawal. Sabi dito, o yung 18 na nalagpakan ng muog ng Siloe. O ito naman yung nilindol. Ay nangamatay ay nakalabagan ninyo naman na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng taong nananahan sa Jerusalem. Yun bang nilindolan, mas higit na salarin o makasalanan kaysa doon sa mga hindi nataganan? Kung titingnan po natin, kung halimbawa, sa kalagayang maka-spiritual na pamumuhay, sabi nga, always ready ka sa iyong sarili. Palagi kang humingi ng tawad sa Diyos. Bakit? Hindi mo alam kung may lindol, baka hanggang doon na lang ang buhay natin, nabagsakan tayo. At least nakapagsisi tayo. Yan yung mga sinasabi na hindi takot mamatay. Palaging naka-reserve ang ating kaluluwa doon sa buhay na walang hanggan. Kasi hindi natin namamalayan. Pero minsan, maigi pa yung dumaan sa karamdaman, at least, inunti-unti. Pero yung lindol, yung disgrasya, bigla sa ng impact, patay agad. At least, kung nakapagsisi ka, may connection ka kay Lord. Anytime, wala kang takot mamatay. Dahil, alam mo, nakapaglinis ka ng iyong kalooban. Sabi ng ating nakilang kayo, sinasabi ko sa inyo, hindi dapat maliban kayo yung magsisi. Kapasok ka naman dito yung pagsisisi. Kasi kung pagsisisi ay isang bagay na pagpapasya, pag-surrender. Kasi po, sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Kinakailangan natin tanggapin sa ating sarili na tayo yung makasalanan. Dahil sinasabi, ang sino man ngayon nagsasabi na wala siyang kasalanan ay sinungaling. Ibig sabihin, napatalos ng Diyos, lahat tayo ay nangagkakasala. Kaya kung titingnan po natin, kinakailangan natin magsisi. Dahil kung hindi, wala tayong pinagkapasiba doon sa mga nataganan ng lindol. At sinalita niya ang talinghagang ito. Isang tao may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan at siya ay naparong umahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-alaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong umahanap ng bunga sa puno ng igos nito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa nakasisikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukay sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti dapat pag kung hindi, ay puputulin mo. Ngayon, ilagay natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Halimbawa, kasi ang kwento dito, puno ng igos sa gitna ng ubasan. Ngayon, yung ubas nagbubunga. Yung igos, nagbubunga din dati. Pero, katagalan, wala nang bunga. Katulad din yan ng tao. Ang tao sa umpisa, siyempre,
genuine na genuine ba yung pananampalataya, sulit na sulit ba, active sa lunduyan, active sa prayer, active sa ayuno. Pero katagalan, parang nauumay na. Kumbaga, wala nang resulta. Dati, yung Sabado, nasa templo, katagalan, pasulpot-sulpot na lang. Sabi nga, wala nang bunga. Hanggang sa nawala na. Yun na yung hinahanap. Ngayon, dadalawin tayo ng Diyos. Parang hindi na talaga, wala nang chance na magbago. 3 taon na akong paikot-ikot. Dinadalaw ko siya. Wala nang resulta. Di kahit magising pang pumunta sa templo o manalangin, hindi na ginagawa. Ito na yung walang bunga. Magpasalamat tayo kung mayroong mag-aapila. Walang iba, yung tagapag-alaga. Halimbawa, sa pagkakapatiran natin. Meron bang tagapag-alaga sa pagkakapatiran natin? Meron po. Sino? Pangulo? Ibanghilista o kasangkapan? Ang Pangulo, taga-manage ng pamamalakad. Ang Ibanghilista, tagapakain ng salita ng Diyos o tinapay ng buhay. Ang kasangkapan ano? Siya ang pinagkatiwalaan ng bawat tupa para pangalagaan kung may kulang o wala, kung nawawalan o gusto. Ibig sabihin, kung ang obligasyon ng Pangulo i-manage ang sistema, ang obligasyon naman ng Ibanghilista, mag-ibanghilyo, ang kasangkapan ng obligasyon niya, hanapin yung mga kapatiran kung nasaan. Yung pinangangasiwaan na tupa na ipinagkatiwala, kung may nawawala na, bakit nadagit na ng kalaban? Pinupuntahan yan sa mga bahay-bahay. Ngayon, halimbawa, nag-apila, Lord, huwag mo muna kunin yung buhay niya. Baka pwedeng lagyan muna natin ng pataba. Baka marimidyuhan pa, makabalik pa muli sa templo. Pero kung wala na, sige, putulin muna. Ipinagkakatiwala niya sa Diyos. Kaya, magpasalamat tayo kung tayo hindi nadalaw sa ating mga bahay. Kung tayo pinupuntahan ng ating kapwa kapatiran na sinasabi, kumusta na sis, pupunta ka pa ba ng templo? Minsan, pupunta ka naman. Ito yung mga tao na nakapaligid sa buhay natin na kinakailangan natin i-reconnect ang ating sarili sa Diyos. Dahil minsan lang kung lumapit yan, sabi nga, kung hindi magbunga ngayong taon, Lord, putulin mo. Ibig sabihin, huwag natin babaliwalain yung mga taong nagsasakripisyo para dakuan tayo, para bigyan tayo ng pagkataon ng oras nang sa ganon muli tayong makabalik kay Kristo. Sapagkat tayo po, yung igos na ito, na nakaapak yan sa lupa o nakatanim yan sa lupa niya, na kinakailangan natin sa ayos ang ating mga buhay, bagamat nawala na ng saysay, hindi na nagtatabunga. Pero may natitira pang umaapila para magkaugat kang muli sa pamamagitan ng pataba na ilalagay doon sa paligid mo upang sa ganon mas lalo pang musbong, baka sakaling magpatuloy na muli sa paglilingkod at magkaroon ng bunga. Kaya huwag natin iisipin kapag dinalaw ka na yung kapatid, magalit tayo sa kanya dahil sila po ang sinusugo upang hanapin yung mga tupang nawawala. Yung mga tupang nangangailangan ng pagkalinga na kinakailangan masuplayan ng pataba upang makapagpatuloy na muli sa paglilingkod sa Diyos. Siguro pa nga dito na lang, patitibagin natin sa oras na ito. Marami pa sana ang mensahe ng pagkakaroon, pero limitado lang ang oras natin. Kaya dito ko na lang puputuloy ng pangangaral ng Ebanghelyo. Salamat sa Diyos at anuman ang ating kalingan, karaingan, ilapit mo natin yan sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Kung sa ganun, maramdaman natin ang Kanyang kasagutan sa pangalan ng ating dakilang Panginoon.
Salamat at mapagpalang umaga sa bawat.